So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa na ulit ako ng maikling video. So yung gagawin kong topic ngayon, about sa tanong, kung may tanong kayo sa akin nakaraan, makakaipon pa ba yung kung ang sahod mo ay 1,500, yung basic salary plus 300 na food allowance, total of 1,800 SR. Kumbaga sa Philippine money, 20 more or less, 26 to 27,000. Yon sa Philippine money. Kung makakaipon pa ba, kung mag-abroad ka dito, kung tinanggap mo yung offer na yun. Para sa katotohanan talaga guys, yung 1,500 na basic salary dito sa Saudi Arabia, tsaka plus 300 na food allowance, maliit na talaga yun kung na ano na yun, na dito kasi medyo talagang nagtaas na rin yung mga bilihin dito eh. Pero nung first time ako sa inyo, share ko lang sa inyo, nung 1,500, yung sahod ko noon, kasi nung una ko dito, 1,500. Ang basic salary ko plus 300 na food allowance. Masabi ko sa inyo, nakaipon pa rin naman ako eh. Ngayon, kahit yun yung rate mo, makakaipon ka pa rin naman. Kasi kung minsan, nasa diskarte rin yan eh, kung paano ka makapag-ipon eh. Pero kung pamilyado ka talaga, kasi kagaya sa akin, may sinusuportahan ako noon sa Pilipinas, hindi naman ako pamilyado, kundi binata ako pa rin hanggang ngayon. May kasi kagaya yan, ako taga-suporta doon sa amin, kaila mother ko, kasi nung hindi pa nag-abroad sa Korea yung kapatid ko, ako lahat. Yung 1,500 plus 3 talaga, nagkulang talaga yun. Pero masabi ko may napupuntahan. Kasi una-una, share ko sa inyo, nakapagpatayo ako ng tindahan, naka, natulungan ko si mother ko, pati yung kapatid kong nasa Maynila. At saka yung bukid, na unti-unti namin na natubos. Pero hindi ko lang naman inasa yun sa sahod ko kasi ang teknik dyan na isa, wag lang din natin isipin na sa lahat sa sahod natin. Kumbaga isipin din natin kung paano natin palalaguin yun. Kasi kung isipin lang natin, tama, hindi talaga uubra yung sahod na gano'n dito. Pero kung isipin natin yung kung paano lalaki, magagawa nyo ng paraan. Kasi nasa diskarte na lang yan. Kasi ani mo naman yung malaking sahod kung hindi, kung sinusugal mo naman, ginagamit mo naman sa maling paraan. Kaya masabi ko, yung 1,500 plus na yan, makakaipon ka pa rin naman. Depende na lang yung sa diskarte mo. Hindi man biglaan, pero unti-unti. Kasi kagaya sa akin, inabot na ako dito ng 6 years. Pero nag-upisa ako sa 1,500 plus 3. Kaya ang ginawa ko, after ng kontrata ko, lumipat ako sa iba company. Kaya medyo nakaranas din ako ng medyo ayos na sahod. Medyo mas malaki na konti na sahod. Ito, sineshare ko lang din sa inyo to kasi ang totoo talaga yan, nasa diskarte natin yan. Wala sa sahod natin yan, ang pag-asenso natin. Yun, step lang natin yun. Stepping stone lang natin yun. Pero kung malaki naman yung sahod natin, matsambahan, hindi maswerte natin. Pero kung hindi pa talaga sa atin, gawan natin ng paraan yun kasi ang pag-asenso natin, wala sa pangangamuhan, kundi nasa diskarte, nasa business din talaga, at nasa paghawak natin. Basta hawakan lang natin ng tama ang ating pera at ating pinagpaguran.